Senador Bongo, ipinagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos? Unang tanong, bakit? Pangalawang tanong, sigurado ka bang totoo ito? Pangatlong tanong, may plano bang basagin ang samahan ng dating magkakaalyado? Inabulaan na naman ni Senator Christopher Bongo ang aligasyong wala ng pondo ang malasakit centers sa ilang ospital sa bansa. Iginiit niya may sariling budget ang apat na ahensyang mamahala rito kaya't hindi ito maaaring maubusan ng pondo. Ayon sa Department of Health, patuloy ang suporta para sa mga mahihirap na pasyente alinsunod sa Malasakit Centers Act. It's not true. It's fake news. You may check with the Department of Health. It was posted in their Facebook page and including the page of Secretary Ted Herbosa na wala pong dapat matanggihan na pasyente sa Malasakit Center. Pero teka, bago mo husgahan, unawain muna natin ng mabuti. Bakit kaya ipinagtanggol ni Senator Bongo si Pangulong Bongbong Marcos kung si Senator Bongo ay kaalyado ng mga Duterte? Sabi ng ilan, zero funds na raw ang malasakit centers. Ibig sabihin, wala nang libreng tulong sa mga nangangailangan. Isipin mo yun, mga pasyenteng may sakit, walang pambili ng gamot, walang pang-dialysis. Saan pupunta? Pero sabi naman ni Bongo, fake news. Wala raw katotohanan ang balitang ito. Ang apat na ahensya, DOH, DSWD, PhilHealth at PCSO may kanya-kanya pa ring pondo. Kaya paano naging zero funds? Kung ganoon, saan nanggaling ang balita? Sino ang nagpakalat? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Dito nagiging mas exciting ang kwento kasi ang mismong pumuna si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Sinabi niyang dapat daw sa LGU humingi ng tulong ang mga pasyente. Pero kung totoo ngang walang pondo, bakit hindi ito kumpirmado ng DOH? Bakit mismong ahensya ang nagsabing tuloy-tuloy ang serbisyo? Ibig sabihin, may puwang para pagdudahan ang aligasyon. Pero bakit kailangang ipagtanggol ni Bongo si PBBM? Kung alam natin ang kampo ng mga Duterte, ay hindi na kasing init ang ugnayan sa kasalukuyang administrasyon. May ibang rason ba? O baka naman may mas malalim na dahilan kung bakit sa kabila ng mga pagkakaiba, may bagay pa ring nag-uugnay sa kanila? Dito pumapasok ang tanong na ayaw nating sagutin pero hindi natin maiwasang isipin. Kapag politika ang usapan, may tunay nga bang magkakampi? O lahat ay laro-laro lang ng kapangyarihan? Kung si Bongo na kilala bilang malapit kay dating Pangulong Duterte ay handang dumepensa para kay Pangulong Bongbong Marcos, ano ang ibig sabihin nito? Bakit niya dinedepensahan at wala raw pondo ang mga malasakit centers? Isang bagay lang ang sigurado sa mundo ng politika, walang permanente. Ang dating magkakampi maaring maging magkalaban, pero ang dating magkalaban maaring magtulungan kung kailangan gawin. Kaya ngayon, ikaw naman ang tanungin ko, sino ba talaga ang pinoprotektahan? Ang malasakit centers? Ang administrasyon ba? Ang sarili nilang imahe? O may iba pang dahilan na hindi natin nakikita? Pero teka, bago ka sumagot, sigurado ka bang hindi ka na-impluwensyahan na kung ano ang una mong nabasa? Have mercy, O God. Colossus 3 verse 9. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Sa gitna ng kaguluhan ng politika, fake news, at iba't ibang mga pahayag, isang mahalagang tanong ang dapat nating itanong sa ating sarili, nasaan ang ating Panginoon sa lahat ng mga ito?
Sa mundo ng politika, napakaraming kasinungalingan at panininlang. Madaling mahulog sa bitag na maling impormasyon, lalo na kapag ang ating paniniwala ay nihuhubog, hindi ng katotohanan kundi ng ating emosyon o pagkampi sa isang tao. Ngunit ang sabi ni Pablo sa Colossus 3 verse 9, huwag tayong magsinungaling sa isa't isa. Ang ating Panginoon Jesus ang katotohanan. John 14 verse 6, kung nais nating mamuhay bilang mga alagad niya, dapat nating piliin ang katotohanan. Higit sa anumang panig ng politika, hindi tayo tinawag upang kumampi sa sinumang makapangyarihang tao, kundi upang kumampi lamang sa ating Panginoong Diyos na tunay na makapangyarihan at sa kanyang katwiran lamang. Kung ang ating Panginoong Jesus ang hari ng ating buhay, paano natin magagamit ang kanyang halimbawa sa ating mga desisyon at pananaw sa lipunan? Dapat nating suriin ang lahat ng ating naririnig at basahin sa liwanag ng kanyang salita. Huwag tayong maging bahagi ng pagpapalaganap ng kasinungalingan, kundi maging tagapagdala ng kaliwanagan. Piliin natin ang pagiging tapat, anuman ang ating paniniwala sa politika. Sa huli kaibigan, hindi politika ang ating pag-asa, kundi ang ating Panginoon Kristo lamang. Ang tunay na malasakit ay hindi nakasalalay sa anumang programa ng gobyerno, kundi sa pag-ibig natin sa ating Panginoon Kristo na tumutugon sa tunay nating pangangailangan at kaligtasan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na ikaw ang katotohanan. Tulungan niyo po kaming lumakad sa liwanag ng iyong salita at huwag mahulog sa bitag ng kasinungalingan at pagkakampi-kampi. Ipaalala niyo po sa amin na ikaw lamang ang aming tunay na pag-asa at huwag naming hanapin ito sa sinumang tao o sistema ng mundo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong patnubay sa amin. At salamat sa inyo pong walang sawang pag-aalaga sa amin at sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatitong isa mo't hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.